ang ginawang pag-atake ng Iran dito sa amin. At kani-kanina lang po ay may tumama Mhm. dito sa parte ng Tel Aviv, sa sentro ng Tel Aviv. Malapit lang po dito sa aming kinaroroonan. At 21 na po yung natalan na injured at wala pa pong malinaw kung may casualty. Nakakalungkot po at ganito ang naging sitwasyon na hindi namin po alam. At hanggang sa panalangin kami at sumusunod na lang po kung ano ang mga instruction ng IDF na gagawin namin pag umaatake na po ang Iran. Okay. Sir Shai, marami pa rin po kasi eto po nga curious or hindi po alam gaano eto po nga history ano po ng Amerika, ng Israel at ng Iran na bakit humantong na naman ano po sa ganito po nga pang-aatake po ngayon. Ito ba ay forma ng ano yan, unending din po na retaliation o di naman po kaya kumbaga revenge sa bawat isa? Ano ba yung pinakaugat nito, Sir Shai, at humantong po tayo sa ganyan? Ganito po, magandang katanungan po yung katanungan niyo po, madam. Matagal na po na may banta ang Iran at ang simulan po nito ay balitado rin dito at siyang Iran ay ang leader ng Iran ay siyang nagsusupply at ginagamit niya ang mga karatig bansa ng Israel at Hamas ng panggugulo at panggera yung paggera dito sa Israel hanggang sa may maraming mga threat ng Iran. At nangyari yan ng nakaraang taon at ito na po ang dahilan yung mga threat ng Iran na inunahan na sila ng nagsanibwersa ang US at saka Israel at lahat ng nabanggit na mga bansa dyan, karatig bansa tulad ng Dubai o kaya Abu Dhabi at iba pa ay nandiyan ang mga base ng US. Kaya doon po sa mga threat na malalang threat ng Iran sa Israel, kaya nagsanipwersa ang Israel at US. Kaya ganito po ang nangyari kanina nung umatake ang Israel at US sa Iran, kaya sila po ay ngayon gumaganti. At hanggang ngayon po, kanina-kanina lang medyo uminto ng kaunti, mga 40 minutes na siguro. At ito po ang nangyayari dito. Nakakalungkot naman at nakakatakot din. Siyempre, very alarming din ito pong ganitong sitwasyon. So ngayon, base po sa observation po ninyo, Sir Shaya, paano po ninyo maisasalarawan po ngayon yung effect naman? Ano po na ito po nga pambubomba sa mga komunidad and even sa mga infrastruktura din po ngayon dyan sa Israel? Kung pagsasalarawan po, ganito po yan. Base sa mga nakikita namin at totoo pong nakakatakot at hindi namin alam ang aming minsan karamihan tulad kanina, marami ng mga kababayan natin na pa-uwi ng trabaho, na takot ang mga tao dahil sa madalas at every few minutes nga tulad na nabanggit ko kanina na yung pag-atake ng Iran. Tungkol po sa mga nakaraan, na mga digmaan last year at saka yung mga nakakaraan. Ito po ang kakaiba po. Kasi every few minutes po, hindi pa natatapos ang 10 minutes or 15 minutes, nandyan na po. At hindi lang dahan-dahan ang pinapalipad ng mga drones at saka missiles. At may mga pumapasok. At ito po ay nationwide ang nangyayari, hindi lang Tel Aviv. Lahat ng mga cities ay inaatake na ng Iran dito sa Israel. Kaya isang pinakadelikado na sitwasyon po namin ngayon. Ito po ang aking pwedeng pagsasalarawan batay po sa mga nakaraan mga digmaan. Sir Shai, ano naman po ngayon yung reaction or komento po ng gobyerno, ano po ng Israel, especially ito po nga po nung ministro po ninyo, si Netanyahu, kaugnay nga po na ito po mga attacking ito, aside po sa mga advisories, talaga bang nakitaan or nararamdaman din po natin sa kanya ngayon, Sir Shai, ano po sa kanya po nga pamumuno po dyan po sa inyo po nga lugar? Kumbaga parang ano yung mga napapansin din naman po natin na reaction coming from our government? Yung mga reaksyon ng government at saka IDF, nararamdaman po namin na lahat ginagawa nila lahat ng paraan
para ma-secure po ang mamamayan ng Israel at lahat na ng tao na nandito sa loob ng Israel. Kanina lang po kung totoo man na yung balita na eliminated ng puno ng si Iran ay naibalita po kanina na siya ay eliminated na. Ayan po ay nangyari nung nagsanipwersa ang US at saka Israel. Sa ngayon po, yung pakiramdam na tinutukoy po ninyo, dama po namin ang buong lakas at buong sikap na ginagawa ng Israel para sa lahat po ng mamamayan, para sa citizen ng Israel.